Hindi makapaniwala si Agatha sa sinabing iyon ni Nanay Beringa. Ano pong ibig niyong sabihin, Nanay Beringa? Nagtatakang napatitig sa kanya ang matandang babae. Ano hong kasal ang sinasabi ninyo? Pag-ulit niya nang hindi sumagot ang matanda na natiling nakatitig lamang sa kanya. Kasal ah. Kasal niyo ni Sir Nigel. Hindi ba ninyo alam? Lalo naguluhan dalaga. Ano pong hindi ko alam? Nako pagpaumanhin niyo na po ang sinabi ko. Ang mabuti po ay magpahinga na lang muna kayo. Pagkasabi noon ay lumabas na ang matandang babae. Naiwan si Agatha na nanatili nakatitig sa pinto. Iniisip ang mga sinabi nito. Maya-maya ay tumunog ang telepono. Dinampot niya ito at sinagot. Ma'am Agatha, may tawag po sa inyo sa telepono. Gusto ba ninyong ibigay ko ang number diyan sa silid ninyo? Anang nakatulong sa kabilang linya. Sino daw po? Kael daw po . Sige. Ibigay mo yung number dito. Gusto niya makarinig ng pamilyar na tinig. Hindi nagtagal ay nagring ulit ang telepono. Agatha? Hello, Kael. May kasabi kang bungad niya. Nasaan ka? Eto, nandito ako sa isang hotel sa Mandaluyong. Ikaw, sino kasama mo diyan? Okay ka lang ba? Oo, okay lang naman ako. Kaya lang, Kael, naguguluhan ako sa nangyayari . Alam mo ba kung sino sumalubong sa atin kanina, ha? Yung mismong may-ari ng Puente Villa, ng Abyss Corporation. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng nasa kabilang linya. Alam ko agad nakalagay sa calling card na inabot sa akin kanina. Tsaka nagtataka ako. Paano naman nakilala ng tiya mo yan, ha? Big time lalaking yan para maging kaibigan ng tiyahin mo. Kael, boss siya ni Daddy. Sa parting yun, hindi ako nagtataka. Nagtrabaho si Daddy na ilang taon sa kanila. Pero ang pinagtataka ko, bakit siya pa mismo pumunta sa bahay? Pwede naman siya mag-utos, di ba? Oo, Agatha, tama. Yan din nga pinagtataka ko . Hindi naman ganun si Mr. Puentevilla na nakikihilubilo sa mga tulad natin. O di kaya sa tiyahin mo? Wika nito na lalo lang nagdagdag na kalituhan kay Agatha. Agatha, gaano nga pala tayo katagal dito sa lungsod? Mukhang nasira na mga plano natin . Napabuntong hininga si Agatha. Hindi ko pa nga nakakausap si Nigel Puentevilla . Umalis siya agad paghatid sa akin dito. Hindi niya kailangan sabihin sa kasintahan ang tungkol sa sinabi ng mayordoma. Hindi rin niya naiintindihan. At dahil may mga katulong din naman sila, alam niyang hindi tama magtanong sa mga ito tungkol sa personal na bagay. Maaga pa naman, Agatha. Pwede pa naman tayong lumabas. Manood tayo ng sine o kaya kumain sa labas. At saan ka naman kumuha ng perang panglakwatsa, ha? Wala ka naman trabaho. Agatha naman . Huwag mo naman ako maliitin. May bahagyang hinanakit ang tinig nito. Anyway, susunduin ba kita diyan? Matabang na natawa si Agatha. Alam mo ikaw, nakakatawa ka. Akala mo naman makakapasok ka kahit sa gate man lamang ng subdivision na ito. Pwede naman silang tumawag sa'yo, di ba? Kael, hindi nila ako kilala. Si Mr. Puentevilla lamang ang maaari magbigay ng ganong instruction. Pero itatry ko pa rin. Sandali nag-isip si Kaela bago sumagot. Siguro nga baka tama ka.
O siya, bukas na lang. Sabihin mo na rin sa Nigel Puentibillo na yun ha. Paano ka ba nasabit diyan? Alam mo, duda ako sa lalaking yun ha. Nagbuntong hininga siya ulit. Ewan ko nga ba, Kyle. Kung hindi nga lang nakakahiya kay Tia, tatawagan ko siya ngayon eh. Alam kong galit na galit yun sa akin dahil kasama kita. Pagkatapos nila mag-usap, ay nagpaikot-ikot sa silid niya si Agatha. Ito ba ang bakasyon? Ni hindi niya alam ang gagawin. Sa pakaramdam niya ay nakakulong siya. Paano siya lalabas upang puntahan ang gusto niyang puntahan? Hanggang sa makapaghapunan ay inabot na lang siya ng antok na hindi pa rin dumadating si Nigel. Umaga na nang magising siya. Mabilis siyang pumasok ng banyo at naligo. Nag-ayos agad siya ng sarili. Nagsuot siya ng maluwang na t-shirt at panjama. Ipinuyod niya ang buhok at pagkatapos ay lumabas sa silid. Nakasalubong niya ang isang katulong. Ma'am Agatha, gising na pala po kayo. Bungad nito. Nasa kanyang opisina po si Sir Nigel. Bubaba na po kayo roon. Naroon na po ang almusal ninyo. Walang kibong sumunod dito si Agatha. Binuksan ng katulong ang pinto ng opisina matapos kumatok. At muli ring isinara na makapasok siya. Nakaupo si Nigel sa isang sopa. Nakaputing t-shirt ito at puting shorts. Hindi niya maiwasang hindi humanga. Napakagwapo nito sa suot nito at napakamacho. Good morning, Agatha. Bati nito. Itinuro ng isang kamay ang katabing single sopa. Morning. Marahan niyang sagot at naupo na rin. Nagsalin si Nigel ng juice sa baso niya. Nasa harap sila ng breakfast nila. Salamat. Aniya. At dinampot ang baso ng juice at saka uminom. Tulog ka nang dumating ako kagabi. Simula nito. Inabot ng gabi ang huling meeting ko na pinuntahan ko. Tumango siya. Hindi ko na itatanong kung bakit kilala mo ang Tia. Nag-aalangan niyang sinabi. Alam kong matagal na nagtrabaho sa kumpanya niyo si Daddy. Oo, alam ko. Alam ko agad na itatanong mo yan. May pagsang-ayon sa tinig nito. Anyway, saan mo nga pala gustong pumunta ngayong umaga? Nabigla ang dalaga sa tanong nito at hindi agad nakasagot. Nagpatuloy si Nigel. Alam mo, may naisip ako. Mag-shopping na lang tayo ngayong umaga. Pagkatapos mananghalian tayo sa isang 5-star hotel. Ano? Tapos sa gabi pwede naman tayong... Teka. Putol niya sa sinabi ng lalaki. Maraming salamat sa alok mo ha, Mr. Puentibilla, pero Nigel, Agatha. Nigel. Agap ng lalaki sa sinasabi niya. Hindi niyo naman po kailangan samahan sa pamamasyal. Alam kong abala kayong tao. Muli ay pinutol ni Nigel ang sasabihin niya. Nigel ang pangalan ko, Agatha. At hindi mo kailangan mangupo. Amus nitong sinabi. Okay, Nigel. Ang gusto ko lang naman sabihin, hindi mo kailangan samahan sa pamamasyal. Kung papayagan mo ako, susunduin ako ni Kyle dito ngayong umaga. Kaming dalawa ang mamamasyal. Nakita niya ang biglang pag-iba ng ekspresyon ng lalaki. Tumayo ito mula sa kinauupuan. Dinampot ang sigarilyo sa mesa at nagsindi. Agad na sabihin ng tiya mo na luluwas ka ng lungsod. Ay alam mong alam ng tiya mo na mag-isa ka lang napaparito. At iyon din ang pagkakaalam ko. Wika nito na hindi tumitingin sa kanya. At pagkatapos ay nagbugan ng usok pa itaas. Ang buong panahon ko, umpisa sa araw na ito ay nakaukol sa'yo. Ano? Hindi mo naman kailangan gawin yun. Protesta niya. I mean, alam kong busy ka, pero hindi mo kailangan mag-abala ng ganito. Hindi abala ang tawag ko dun, Agatha.
Obligasyon. Obligasyon? Napataas ang dalawang kilay ng dalaga. Anong ibig mo sabihin? Bakit kailangan mo akong obligahan? Ang daddy mo'y matagal na namamasukan sa kumpanya ko. Bukod sa kaibigan sa ni Papa. Kaya obligasyon kong... Hindi. Hindi, Mr. Nigel. Wala kang ganong obligasyon. Putol niya sa sasabihin nito. Hindi niya naiintindihan ang sinasabi nitong obligasyon. Gayong natatandaan niyang malinaw na hindi gusto ng daddy niya ang Nigel Puntibilla na ito. Katunayan nga niyan gusto ko sanang hilingin sa'yo na ilipat na ako ng tirahan Sa hotel siguro. Nagsalubong ang mga kilay ni Nigel nang humarap sa kanya. Sa hotel? At sino naman nagbigay sa'yo ng ganyang ideya? Ang boyfriend mo? Tila asido sa dila nito ang huling sinabi. Umiling siya. Ayaw ko maging bastos. Pero pakiramdam ko hindi ako komportable dito. Mas gugustuhin ko nalaman na sa hotel manuluyan. Nakita niya ang bahagyang pagtaas ng sulok ng bibig ng kaharap. Sa palagay mo ba papayagan kitang sa hotel manuluyan ha? Nag-angat siya bigla ng paningin. At bakit hindi mo ako papayagan? Ano ang karapatan mong pigilan ako dito? Nagtatakang tanong niya. Agad sa akin ka pinagkatiwala ng tiya mo. Formal itong sinabi. Dinampot ang tasa ng kape at humigop. Umiling siya. Kung sinabi sa akin ni Tiyam tungkol sa ganitong arrangement bago ako lumabas ng lungsod, hindi ako papayag, Mr. Puntibilla. Hindi ito ang bakasyon na gusto ko. Patawarin mo kasi sasabihin ko pero para ako nakakulong dito. Nakakalula ang karangyaan ng bahay na ito. Inikot niya ang paningin sa buong silid. Sorry. Sorry kung ganun expression mo sa bahay ko, Agatha. Ano ba ang gusto mong gawin ko para maging mapanatag ang loob mo dito? Nakadaman ng pagkapahiya si Agatha sa naunang sinabi. Bagamat nagtataka pa rin siya sa mga sinasabi ng binata. Maraming salamat, Nigel, sa lahat. Pero sana naman pumayag ka na sa hotel ako tumuloy. Nakikiusap ang tinig niya. Pero ang determinasyon sa ilalim ng sinasabi ay naroon. Matagal bago sumagot ang lalaki. Di kinalulungkot ko. Hindi kita papayagan, Agatha. Padabog siyang tumayo. Wala kang karapatang pigilan ako rito. Bahagyang tumaas ang tinig niya. Nagbuntong hininga ang lalaki. Meron, Agatha. May karapatan ako. Karapatan? Ano ba pinagsasabi mo ha? Hindi kita naiintindihan. Lalong bumangon ang inis sa dibdib niya sa sinabi nito. Gusto kong makausap ang tiya. Mariing dagdag niya. Nagkipit na mga balikat si Nigella. Dinampot nito ang cellphone at ito mismo ang tumawag sa kanyang tiya. Makalipas ang mahabang sandali ay ibinigay nito sa kanya ang cellphone. Tiya? Agad niyang bungad. Agatha, natutuwa ako at nakarating ka na diyan. Nahihimigan ng dalaga ang pag-aalangan sa tinig ng tiyahin sa kabilang linya. Tiya, gusto ko pong hingin ng permission nyo na hindi sa tahanan ni Mr. Puntibilla ako manirahan. Tiya, please. Agad niyang sinabi. Bahagya lang tinapunan ng sulyap ang binata na prenteng nakasandal sa gilid ng mesa at pinapanood ang sari-saring ekspresyon ng mukha niya. Agatha, iha? Ang matandang hindi malaman ang sasabihin. Hindi na kasi ako magpapasya niyan Kundi si Nigel na. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang biglang napatitig sa lalaking nakatingin lang sa kanya. Ano po? Ano bang ibig niyo sabihin, tiya? Bakit kailangan ibang taong hingan ko na pahintulot? Naguguluhan niyang tanong. Nakikiusap ako agad. Ani ng tiya niya
Nagbumaralgal na ang tinig. Kung, kung ano man ang sinasabi ni Nigel sa'yo, ay makakabubuting yun ang sundin mo. Hindi natapos ng tiyahin niya ang sasabihin dahil kinuha ni Nigel sa kamay niya ang cellphone. Kakausapin na lang kita, Marta, mamaya. Sige. Pagkatapos ay pinatay nito ang cellphone at muling ibinalik sa lamesa. Hinarap nito si Agatha na hindi pa rin nakakilos. O ano? Okay na? Happy ka na? Paasik na tumayo ang dalaga. Hindi ko naiintindihan ang lahat ng ito, Mr. Pentibilla. Kung hindi mapagpasyahan ng tiya ko, kung saan ako manunuluyan, pwes, ako ang magpapasya. Gusto kong sa hotel tumuloy sa panahong narito ako sa lungsod. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng lalaki. Okay. Saan hotel, Agatha? Doon ba sa mumurahin? Dahil iyon lang kaya ng pera mo? Hindi ako papayag. Hindi ako interesado sa opinion mo, Mr. Pentibilla. Sa hotel ako manunuluyan at hindi dito. Mariing wika niya. Ayaw niya makailam ang lalaking ito sa gusto niya at hindi. At ang tiya naman niya ay pinayuhan pa siyang sundin ito. Sa akin ka pinagkatiwala ng daddy mo. Kaya may karapatan akong desisyonan tungkol sa iyo, Agatha. Malumanay pa rin sagot ng binata. Namilog ang mga mata ng dalaga. Iyan ang hindi ko mapapaniwalaan, Mr. Pentibilla. Paano ay pagkakatiwala sa iyo ng daddy ko? Gayong ni hindi nito ninanais na magkakilala man lang tayo, ha? Ayaw sa iyo ng daddy ko. At ngayon, alam ko na kung bakit. Nakita niya ang paggalaw ng mga muscles nito sa mukha dahil sa kanyang sinabi. Mananatili ka rito, Agatha. Kung gusto mo masyal, ako mismo ang sasama sa iyo. Mabilis na umiling ang dalaga. Hindi Mr. Pentibilla. Nagpapasalamat ako sa mga kagandahan loob mo. Pero hindi itong uri ng bakasyon na nasa isip ko na pumunta ako dito sa lungsod. Ngayon ding umaga, aalis ako. Kaya please, gagamit ako ng telepono mo. Ano bang silbi ng gagawin mo, ha, Agatha? Putol nito, sasabihin niya. Pwede mo namang gamitin yung pera ko. Wika uli nito. Naikanahinto niya sa akmang pagdampot ng cellphone. Hindi ako tatanggap ng pera mula sa iyo, Mr. Pentibilla. Nakita niya ang kinabakasan ng pagkabagot ng mukha ng lalaki. Tumayo ito at lumakad patungo sa lamesa nito. May nilabas ng mga dokumento at inilapag sa ibabaw ng mesa at pagkatapos ay sumandal dito. Mukhang nagkakamali yata si Marta sa mga sinasabi niya tungkol sa'yo. Ang sabi niya, mabait ka daw. Oo, Mr. Pentibilla. Mali. Hindi ako mabait. Mali yung mga impormasyon na karating sa'yo. Muli nito akman dadamputin ang cellphone niya. Kung ang balak mong tawagan na yung boyfriend mo, kalimutan mo na yan. Hindi siya makakapunta rito. Hindi siya palalampasin man lamang ng gwardiya sa main gate. Nanangkit ang mga matang hinarap ng dalaga ang lalaki. Anong ibig mo sabihin, ha? Hindi ka aalis, Agatha. Mariing wika nito, kasabay ng isang buntong hininga. Babalik na naman ba tayo diyan, ha, Mr. Pentibilla? Asik niya. Mananatili ka sa tahanan ito dahil iyon ang gusto ko. Nanlaki ang mga mata niya sa tonong ginamit nito. Akin ka, Agatha. Akin ka. Idinuktong pa nito. Ano? Anong ibig mong sabihin? Pakiwari niya ay dumami ang mga gatla sa noo niya. Ilang beses na ba niyang inulit-ulit ang tanong na iyon? Kahapon ay sinabi mong pinoprotektahan mo ang pag-aari mo. Ngayon naman sasabihin mo na, oh, tulad ng narinig mo, pag-aari kita, Agatha. Akin ka. Casual nitong sagot. Walang nagmamay-ari sa akin, Mr. Pentibilla. Wala.
Sa pagkakataong iyon ay napukaw na ang galit niya. At hindi ko maiintindihan ang mga sinasabi mo, yung mga pinagsasabi mo. Pwede ba Agatha, huminahon ka? Wika nito na hinawakan siya sa braso. Agad binawi ng dalaga ang kamay niya dahil pakiramdam niya ay nakuryente siya. Pag-aari kita Agatha, matagal na. Hindi magawang magsalita ng dalaga. Maang na napatitig siya sa kaharap. Kaya makinig ka. Ayaw ko sana sabihin sa iyo to pero wala ka ibang choice. Inaasahan kong susunod ka sa mga sasabihin ko sa iyo. Tulad ng sinabi ni Marta sa akin. Pero mukhang mali nga siguro ang impormasyon dumating sa akin. Huwag nga magpaligoy-ligoy pa. Ano bang gusto mong sabihin ha? Malakas na tanong niya sa lalaki. Sandali muna siyang tinitigan nito bago nagsalita. Ipinambayad ka sa akin ng daddy mo sa pagkakautang niya sa kumpanya. Hindi agad nakasagot ang dalaga sa narinig. Sinigap na irehistro sa isip niya ang sinabi ng kaharap. May utang iyong daddy sa kumpanya ng malaking halaga at ikaw ang pinambayad niya. Brutal itong sinabi. Hindi. Bulalas niya.